Good morning sa aton nga tanan. Nagapasalamat kita sa Ginoo sang tion liwat nga kita makapadayon sa pagpamalandong sa iyang pulong. Yan subong nga aga magapadayon kita sa aton nga pagtuon diri sa Book of Psalm 37. Kaya pagabasahon ko liwat ang verses 27 down to 29. The Word of God says, "Depart from evil and do good and dwell forevermore. For the Lord loveth judgment and forsaketh not his saints. They are preserved forever, but the seed of the wicked shall be cut off. The righteous shall inherit the land and dwell therein forever." May the Lord bless the reading of His Word. Ang aton nga pagtuon sa gyapon nagapadayon kita about victory over sin. Kaga pila naman ka mga butang aton makita diri sa pulong sa Ginoo nga aton naman nga mangindako nga bulig sa aton nga adlaw nga pagkabuhi. Knowing nga ang sala amo gid ang adlaw nga ginaatubang naton. I know and I believe nga damo kita sa maginatubang adlaw, but then ang pinakadako nga aton balantayan kagusto gid sa Ginoo nga aton nga mapakigbatuan amo ni ang pagkabuhi against sa sala. Kaga subong aga isa gid diri nga mosadiin aton nga makita diri nga nagpahanumdum sa aton nga kadamo kali isang mga opportunities nga aton na ginatulok kag aton pwede nga mahimo sa adlaw. But kung makita naton kadamo sa mga opportunity nga kung sa diin gingamit man sang kaaway nga kung sa diin mangin dako man nga challenge sa pag-alagad naton sa Ginoo. You know, there are opportunities kung sa diin kung hindi kita mabinantayanon sa sining mga opportunities nangin dako ini nga tunok sa aton gid nga pagtubo sa Ginoo. You know, there are opportunities kung sa diin abi naton amuna among makahatag sang kalipay sa aton. But then ang atugaling ang mga opportunities amo ang naghatag sa aton sa nga hindi maayo nga pagkakabuhi, hindi maayo nga pagpangabuhi, kay bisan pa ang aton nga pagtubo sa Ginoo naghinay pa o kung nagbudlay pa gid. But then you know, kabalo kita nga Ginoo may mga opportunities man na ginahatag sa aton for us to realize nga we are blessed knowing nga Ginoo gusto gid magamit sa aton even though we are mahambal naton abi ordinary lang kuya klase nga tao. Ordinary lang kita klase nga tao. But then isa gid ni ginapadumdum sa aton diri sang pulong sa number 1, we have to limit our opportunities. In other words, as we limit sa sining mga opportunities, we have to ask God's discernment. Lord, anong gid bala ang ining opportunity sa akon? Ang ini balang opportunity magahatag ini sang dugang pagid nga drive sa akon nga pagtubo kag pagkilala sa imo? Or ang ining opportunity magahatag lang sa akon sang hindi nami nga handom o kung tagipusoon kag possible nga instead of humbleness ang akon niya nga i-develop base mag-develop pa ini sang pride. You know, makita naton diri nga ang mga opportunities sometimes nagaguha siya not for us to realize nga we are blessed knowing ang Ginoo naga-provide gid. But then sometimes kung aton ni tulokon nga aton man nga desire sa aton nga kabuhi, hindi naton makita o kaysa nga kita gali naga-drift na palayo sa Ginoo. So, ang isa sa mga handom nga gusto gid sa Ginoo nga makita naton diri, we have to ask God's providential help. Lord, ano gid bala ini? Ano gid bala ining opportunity sa akon? So, kung makita naton in Matthew chapter 6 verse 13, "And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen." In other words, gusto lang gid nga ipakita sa Ginoo sa aton that every opportunities nga kung sa diin ginahatag niya sa aton, isa lang gid ang aton goal gyapon is to honor and glorify God. Kung imuo naton kag ang aton nga goal hindi lang man sa pag-glorify sa Ginoo, better to stop, to ignore sa sinang ang mga opportunities. You know, in chapter 26 in the same book, in Matthew 26:41, the Word of God says,
Watch and pray, lest you enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Hindi kita makahambal nga dugay na kuya sa pag-alagad, dugay na kuya sa simbahan, dugay na kung aning Kristohanon. Hindi na kuya masarangan sa kung anong padra nga kaaway nga makadistract, makaguba sang ako niya nga panlakaton sa Ginoo. You know, no one could tell sang sinaiya nga butang. As long as kita sa kalibutan, we have that tendency to commit sin. We have that desire yung sa diin mag-dwell into sin. You know, every day, it's all about the grace of God. Lord, pangayuon natin sa Ginoo. Lord, give me that grace. Give me that grace to make me humble, to make me obedient sa kung anuman ang imo nga desire sa akong tagipusoon, sa akong nakabuhi. You know, pila ka mga butang nga makita natin diri nga example in Psalm 101 verses 3 to 4. I will set nothing wicked before my eyes. I hate the work of those who fall away. It shall not cling to me. A perverse heart shall depart from me. I will not know wickedness. So ini example ni ginhambal ini ni David. So it is about purposely avoiding situations that might excite wrongful desire. So ginpakamuyo gid, gin desire gid. Ambaga ni Daniel ya, but Daniel purpose in his heart. Yung mga gani nga isa sa mga preachers nga amal siya, ang pag-commit sa sala hindi niya siling niya nga accidentally nga na-commit mo lang. But then it's about a choice. It's about a decision. Pareho na sa isa kabuho kuno sa imong tabangan. It's up for you if you jump or not. So that is sin. And then si Job in Job 31 verse 1, I have made a covenant with my eyes. Why then should I took upon a young woman? So si Job, nambal niya, I have made a covenant with my eyes. So it's about a strong commitment. Ang mabakod, ang maisog nga pag-atubang sa sini nga mga hindi maayo nga pwede nga mahatag sang Ginoo sa aton nga consider ini sang kalibutan opportunity, but then it will lead us to a wrong decision or mambal naton sala nga pagkabuhi. So in Psalm 101 verses 6 to 7, the word of God says, my eyes shall be on the faithful of the land, that they may dwell with me. He who walks in a perfect way, he shall serve me. He who works deceit shall not dwell within my house. He who tells lies shall not continue in my presence. Makita natin diri the comparison naging hambal diri. So it is about avoiding those evil behavior nga kung sa diin nag-encourage sa aton nga magpakasala. So dumdum mo na gid naton nga ang tawo ya nga wala nagapakasala amo ni gid consider nga kung sa diin faithful. And then anong mahambal diri? Ang iyang handom lang gid is to serve the Lord, is to give glory and honor to God. Yes, we are not perfect, but then ang aton nga desire, ang aton nga goal ya, way gyapon ina nagaliwat nga ang paghatagid pagbalik sang himaya sa Ginoo. But then ang tao ya, nga kung sa diin niya ang iya handom is to glorify himself rather than glorify God. Humble diri. He who works deceit shall not dwell within my house. And then in 1 Corinthians 15 verse 33, the word of God says, do not be deceived. Evil company corrupts good habits. So there are possibilities nga bisan gali sa aton nga maayo ya nga pagtrabaho, paghimo, even the character that we have nga mabal naton okay na ni, maayo na ni, humble man ako, but then ang humbleness natin sometimes pwede gid inagali lisuon sang kaaway kung hindi nato na gamiton sa pag-alagad sa pagsunod sa Ginoo. So maldri
Paul warns us. That is in 1 Corinthians 15:33. It doesn't mean nga mahipos ka. It doesn't mean nga dawala ka man gani. You're humble. But how about the motive that you have? Anong ara sa imo una-una? Anong ara dira sa imo tagipusoon? Kung anong makita naton dira, kabay pa nga ina himuon gid naton para sa kahimayaan sa Ginoo. And second thing nga makita naton diri, we have to exercise self-control. Pangayoon ta gid sa Ginoo, Lord, help me to control myself of doing these things that I know nga ko sa diin hindi ini maayo nga himuon ko. Maybe ako ya ang manamian sini, but then ikaw ya hindi kaya malipayon sa ako nakabuhi. So aton pangamuyo amoy ni, Lord, help me nga akon ma-control ang akon nga self. So makita naton diri that it becomes sin when we yield to action in fulfilling our sinful desires. So sang ginhimo naton, ginhatag naton ang aton man nga bahin to fulfill sang siniyang sinful act. So nagano kita, nagapakasala kita. But then if we can control ourselves so as to not yield, then we can overcome sin. Kita mo na, ay, di niya insakto, di niya ang gusto sa Ginoo sa akon. So you have to pull out. You have to go away, run away. So the question is, paano naton exercise ang aton nga self-control? So isa na dira nga fruit of the Spirit nga makita naton in Galatians chapter 5 verses 22 to 23, the self-control. We cannot control ourselves. Lutuod na iya. But God can help us. The Holy Spirit could help us nga makontrol naton aton nga self if we are willing to ask help and to submit to His authority. You know, when we become Christians, ginbato na naton ang inang gift, the Holy Spirit in our lives. So the Holy Spirit will help us. So, and the Spirit is God's instrumental agent. Muna, manumduman naton. Yang sa diin naghatag sa aton sang kusog nga mapakibatuan naton ang inang kaaway naton. So, sa pagpabakod pagid sang aton nga spirit, so makita naton dira nga ang aton nga kaugalingon dapat i-surrender gid naton sa Ginoo. Amo na bla, you are not living sa imuya nga kabuhi kung sino ka, but you are now living sa kaububuton sa Ginoo. So ang bagay ni Apostle Paul in Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. It doesn't mean included diri ang ang pagpakasala. But then, ang ginahambal diri, I can do all things against sa sina nga pagpakasala through the strength of God. So, ang pulong sa Ginoo is enough gid sa pagpadumdum sa aton. Ang aton nga pagtuo sa pulong niya, ang aton nga pagtuo sa Ginoo mismo, among magabulig sa aton. Nga ini nga mga butang aton nga mapagibatuan. Nga pagibatuan naton ini. Para hindi kita magantos, hindi kita makabaton sa silang mga consequences. Yes, possible kanami kit ka magkabuhi nga wala kita nagaantos sa silang mga konsekwensya. But one thing nga aton butang sa atong hunang-una atong ipusoon, ginahimo kuni because of my obedience to my God. You know, kung may ara pa nga dapat lipayo naton ang Ginoo gid sa adlaw tion. That is very important. It's all about submission. It's all about humbleness. It's all about following Him. Kung sa diin na naintindihan naton kung anong ginahimo naton, isa lang gid is to honor and to glorify God. So ang aton nga prayer that every day in our lives, aton gid nga goal, aton nga purpose is to glorify and honor God. So as Christians, hindi kita excuse ang sini nga sala, but aton lang gid himuon. Let us fight against it. Let us win this battle through the help of God, through the Holy Spirit, as we grow in the Lord, as we enjoy life with the Lord, as we desire to grow and to glorify God always
in our lives. Let us pray. Father, we thank you for your word. We thank you for reminding us of our lives who is blessed. Now, sa diin kinuara kami sa imo. Lord, adlaw-adlaw, we are battling against sin, but we know, Lord, we can do all things through Christ who strengthens us. Di kami Ginoo, muli kami, pabakuda kami palihog, kagamita kami in a special way in every work that you prepared for us. Thank you for your word. In Jesus' name we pray. Amen.